Gandang umaga mga boss. 1,500 nga pala itong unit yung output nito. Nagpalit ako ng bagong spring at try ko ngayon. Maglalagay tayo ng bagong target doon sa 50 yards o magawin natin 50 meters para makita natin. Tara, game na. So ito yung target ko. Meron akong plywood na backstop tsaka plate na bakal dito sa likod para safe na safe tayo. Medyo marami na rin tayong target dito. Ayan. So try natin ito. 50 meters target, 1,500 output. Ayun, dun tayo. Astro 18 nga pala yung ginagamit kong pellet. Nire-resize ko na ang konti, medyo masikip kasi doon sa barrel ko, kaya ito nire-resize ko na ang konti, 22 caliber para swak na swak doon sa chamber. Ang laman ng tangke ko nga pala ngayon ay 2,000 PSI. Doon ako magsisimula. Naitono ko na rin tong unit na to dito sa ganito kalayong distance. At sa 1,500 na output, halos ang maximum ko yata ay nasa 870 FPS. Pero napansin ko sa ganong kalakas na velocity, masyadong erratic, kaya inalap ko yung knee ng spring. Hindi ako nagtono doon sa plateau o sa mataas na setup kasi nga masyadong magalaw yung pellet, kaya unti-unti kong binaba yung hammer spring hanggang sa maabot ko tong pressure na tong output na muzzle velocity. Sa 830 FPS nga pala, medyo yun yung ang akala kong knee nung una, pero medyo malaki pa rin yung groupings, kaya dahan-dahan ko pa rin siyang binaba hanggang sa umabot nga ako dito sa 820 FPS at tingin ko dito stable na tong pellet ko. Mapapansin nyo sa may parting ibaba may isang plier tayo. Hindi rin iwasan to sa Astro, lalo na tong ganitong resize lang. Pero sigurado ako kung mas maganda yung projectile o pellet natin, mas maganda pa yung magiging groupings nitong magagawa nito. Para sa akin, kasi nga hand pump lang yung gamit ko, okay na okay itong 1.5 kasi bubomba ko lang siya hanggang 2,000. Okay na, marami na akong shots na nagagawa. Sa ganitong range, inaabot ng 30 mahigit na shots mula 2,000 hanggang 1,500. Hindi pa rin naman ganun kalit yung spread ng muzzle velocity ko, pero para sa akin mas importante yung groupings. Mas maliit yung groupings, mas importante sa akin kaysa dun sa spread ng velocity ko. At yan nga, pagkatapos ng strings ko, makikita nyo halos wala pa rin nababawas dito sa charge ng ng tangke. Halos 2,000 pa rin, o nag-discharge lang siya ng 50 to 100 PSI. So ayan, maliit lang yung naging grouping siya, pero may isang plier siguro sa pellet na to. Pero tingin naman, ganda ng groupings sa 50 meters yan. Okay. Bali, unang putok di natin tinama, mababa, pero yung pangalawa, ayan, okay na. Ayan,
exit wound niya. Mali tayo ng compensation sa una. Kaya niya pala yung 50 meters target dito sa ayan yung 50 meters target natin at andun tayo. Sa mga nagtatanong nga pala kung aabot do ba sa 100 yards to 800 PSI na output, eh opo, lagos-lagos pa rin sa lata kahit na 100 yards to 100 meters pa siya. At kahit na 500 o 600 PSI output lang, abot pa rin po sa 100 yards. Sigurado po ako at subok na namin. Pero sa ganun kababang output, hindi po tanong kung aabot. Ang tanong po doon kung paano itatama. So yun mga sir, halos 1,800 pa yata natitira ang sa akin output. At okay naman ito regulator, hindi gumagalaw, 1.5 pa rin. So try ko na next time, taasan ko pa lang konti yung output. May nabili nga pala akong shim dyan na 0.1. So try, 2.1 lang yun. So try ko siyang itaas ng 1.6 at titignan ko ang magiging performance niya. Kasi napansin ko sa 80 yards, ayun, tumama naman tayo kanina. Okay naman, tumatama naman dito sa 80. Ang problema lang, medyo malaki yung compensation ko pagdating sa 80. So try ko pa siya itaas ng konti output at titignan ko kung ano yung mangyayari pagka sa 80, kung ano mangyayari ko pagka tinaas ko ng konti yung output. So hanggang lang muna mga boss, mainit na. Paalam.